Pinapatawag po kay Ma'am Beatrice. Yan ba talagang dahilan kung bakit ka nandito, Catherine? Opo. Katunayan niya po, paalis na po ako. Teka lang! Masyado ka naman nagmamadali. Sandali lang, dito ka na muna. Kuya Jake, marami po kasi akong tatapusin at saka hinihintay na po kayo ni Ma'am Beatrice, Kuya Jake. Huwag mo siyang pansinin. Kuya Jake, ano ba? Alam mo, Catherine, una pa lang kitang nakita, nagandahan na ako sa'yo. Kuya Jake, bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Kuya Jake! Yung notebook niya, nahulog. Ha? Yung notebook niya, nahulog. Salamat. Okay lang. Sino ka? Anong kailangan mo? Ay, good afternoon po. Hinahanap ko po si Miss Gina. Ako yan, bakit? Mag-a-apply ka bang GRO? O baka naman dancer? Hindi po. Ako po si Jessica. I-interviewin ko po kayo tungkol sa research paper ko. Ah, so ikaw pala yun. Kaya na pa kita hinihintay. Halika sa loob. Isa lang ang mission mo sa trabaho na to. Kung paano kakikita ng pera. Gaano katagal mo naman ginagawa tong trabaho mo? Ako? Teka. Hindi ko na matandaan eh. Ma'am Gina, Ito na ako. ito na po yung pinabili niyo. O, kunin mo na isa. Ay, hindi na. Salamat to. Busog ba ako? Sige. Gusto mo? Salamat. Sino yun? Dito ba siya nagtatrabaho? Callboy ba siya? Ba type mo? Hindi, boyfriend ko yan. Waiter siya dito. Siya yung sa bartender namin. Bitawan mo ako! Anong nangyayari dito? Beatrice! Si Kuya Jake, pinagtakaan po niya ako. Pumunta siya dito at inakit niya ako. Boyfriend! Oh. Halika dito. Bakit? Sino yung kausap ni Gina? Ewan ko, pero mukhang in-interview niya tungkol sa trabaho eh. Talaga? Sosyal, ah? Pero bakit hindi siya masyadong interesado kay Gina? At parang sa'yo siya mas interesado? Ano naman ibig mo sabihin? Panay ang sulyap sa'yo eh. Hindi naman siguro kung sinisilip niya dahil hindi siya mukhang tomboy. Biro ka naman eh. Hindi ako nagbibiro. Mukhang type ka talaga nun. Pero kasi alam mo, gwapo ka. Type mo ba yan? Maganda naman siya eh. Kaya lang, talagang natagpuan ako na yung babaeng mamahalin ko habang buhay. Yung nga alam, mukhang hindi naman susuklayin yung pagmamahal ko. Hindi totoo yung sinungaling ka! Hindi totoo yan! Mama, hindi ko totoo yung sinasabi niya! Malagiti ka talaga, babae! Tinanggap kita dito bilang girlfriend ng anak ko pagkatapos ito ang gagawin mo sa akin? Hindi oh, Ma'am, wala akong ginagawa. Ano ba yung ginagawa? Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano mo ako tinatraidor! Hindi po. Ano hindi? Hindi po. Malandi ka talaga! Ma? Kati? Ano nangyayari dito? Wala. Actually, nakita ko si Catherine. Nililinis tong kwarto ng driver. Well, I told her na hindi niya na kailangan gawin pa ito dahil girlfriend mo na siya. Hindi ba, Catherine? Kati? Bakit umiiyak ka yata? May problema ba? Wala. Nabuhin kasi ako eh. Yeah. Totoo yung sinasabi ng mama mo. Tama yun. So, I think, mas mabuti pa siguro na magmerienda ka na muna, anak.
Susunod na lang ako sa loob. Okay? Oh, eat, eat, eat! Masarap yan. You're welcome. Ate, maniwala ka sa akin. Panay ang titig niya kay Jepoy. Eh, ano naman sa akin ngayon? Hindi ka ba nila-nervous? Baka maagaw siya sa'yo? Alam mo, in fairness, may fest yung girl. Ha? At mukhang shalala ever. Ay, nako. Hayaan mo na. Magpaka-plastic ba? I'm sure affected ka rin. Sige, Finky, aminin ko, affected ako. Pero mabuti na rin yun at nakita na siya ng iba. Diba? Nang sa ganon... Nang sa ganon, maagaw siya sa'yo? Ha? Kapatid, mag-isip ka. At baka magkatotoo yung mga pinagsasabi mo, ikaw rin. Tandaan, nasa huli ang pagsisisi. Kaya kung mahal mo si Jepoy, huwag mo siyang ipagtabo yan. Baka masalo siya ng iba. May gusto ka pa? Sabihin mo lang sa akin, ha? Okay lang ako. Kati, nga pala. Wala ako bukas. Kasi sasamahan ko si Daddy sa Santa Rosa para mag-golpe. Kahagabi na ako umuwi. Ingat ka. Siyempre naman. Lalo na alam ko na may nag-aalala sa akin. Catherine, may problema ka ba? Ay, parang tahimik mo dyan. May nililihim ka ba sa akin? Wala. Siguro naninibago lang ako sa restaurant kasi mukhang ang mahal-mahal dito eh. Okay lang naman ako, Charles, sa mumurahing restaurant. Sana doon na lang tayo nagpunta. Catherine, ito ang halos una nating date. Siyempre naman, gusto ko yung maging special yung gabing ito, di ba? Salamat, Charles. Dahil din na lahat dito. Salamat sa pagmamahal mo. Wala ka naman dapat magpasalamat sa akin, Catherine, eh. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. It's such a pleasure of loving you. And I'm glad ayos na ang lahat. Hindi na nila sa mami. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo pa sinabi kay Charles ang nangyari sa amin ni Catherine kanina. Di sana ngayon, napalayas mo na sina Catherine. Jake, honey. Hindi naman ganun kadali yun eh. Alam mo naman siguro kung ganong katindi ang hawak ng Catherine na yan sa anak ko. And besides, alam niya ang tungkol sa sikreto ko. Baka mamaya, gamitin niya pa yun sa akin. Eh paano nga ngayon? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo na namang pagtangkaan kong rapin si Catherine. Aba, baka tuluyan ko na yon. Ikaw rin. Relax. Masyado kang mainit. Tsumitsyempo lang ako. Pag isinagawa ko ang plano ko, sisiguraduhin ko na wala si Charles o si Tony para masolo ko siya. At kapag kami na lang, tignan ko kung makapalag pa siya. Alam mo, Jepoy, ikaw lang nagpapalamig ng ulo ko eh. Ay, tanda mo pala yung babaeng kausap ko kayo ng hapon. Alam mo bang panay ang tanong sa'yo? Sa tingin ko, na love at first sight ata sa'yo eh. Kung hindi ka rin naman mapupunta sa akin, alam mo, mas gugustuhin ko kung mapupunta ka sa mga ganong klaseng babae. Maganda, mayaman, disente, malinis ba? Yung pwede mo ipagmalaki. Hindi ka tulad ng ibang babae dyan, nakakasuka.
Sigurado ka ba na hindi kagad babalik si Charles at si Tony? Di pa uuwi yon. Nasa Laguna pa yon. May golf tournament sila. Mami, pinapatawag niyo raw po ako. Panahon na para harapin natin ang katotohanan. Ma'am, wala naman po talaga akong kasalanan. At sa palagay mo kaya, maniniwala ako sa'yo? Totoo po yung mga sinasabi ko. Well, I saw you with my very own eyes. Nakita ko kayo na magkasama sa kama ni Jake. Nakalak pa ang pinto. Ano kaya ang magiging reaksyon ng anak ko kapag nalaman niya? Alam kong napakaseloso ni Charles. Alam ko pong paniniwalaan ako ni Charles, ma'am. Well, don't be too sure. Jake, anong sasabihin mo kay Charles? Ano ba ang relasyon mo kay Catherine? Sasabihin ko sa kanya na matagal nang may namamagitan sa amin ni Catherine. Kapag wala siya, ako ang inaakit ng nobya niya. Katunayan, nakapiling ko na sa kama ang syota niya. Sinungaling! Ang ebidensya ko. Kawawa ka naman. Kapag nalaman ko ni Charles, sooner or later, kamumuhi ang kanya. Kawawa ka naman. Kaya kung ako sa'yo, makinig ka maisasabihin ko. Alam mo, pwede naman natin itong isekreto. Pero susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Aalis kayo ditong mag-ina nang walang nakakaalam. Ngayon, kung gusto mong ipaglaban ang pag-ibig mong yan, mapipilitan akong palayasin si Charles at tanggalan siya ng mana. Paano kaya yun? Saan kaya aabuti ng pag-ibig na ipinaglalaban mo? Kung tunong mong mahal ang anak ko, hindi mo ipagkakait sa kanya ang kayamanan na nakasanayan niya. Hindi mo ipagkakait sa kanya ang kinabukasan niya dahil lang sa'yo. Kung talagang mahal mo siya, umalis ka na at huwag ka nang magpakita pa rin. Ano pang nangyari? Ano na naman bang sinabi sa'yo ng Beatrice na yun? Wala naman, Nay. Napag-isip-isip ko lang muna. Hindi talaga kami nararapat ni Charles sa isa't isa. Kahit anong gawin namin paglalaban sa relasyon namin, sa huli, lagi pa rin kaming talo. Naman tumatagal. Parami mga taong nanundamay. Buong na ba talaga sa loob ng pasya mo? Ganda. Huwag mong pagsilosa ng mga kalalakihang yan, ha? Trabaho lang yan, walang personalan. Pwede pa kayo mga lalaking yan, eh. Nakausap mo lahat, sana nakasama si Clarissa. Ako, minsan ko na nga alam makausap, tinatarayan pa ako. Eh, di ba nga may kasabihan tayo, the more you hate, the more you love. Kaya boyfriend, huwag ka mawawala ng pag-asa. Ha? Ewan ko, Pinky, pero minsan talaga naisip ko, ang tanga ko na talaga, eh. Nagtatabuyan na nga niya ako, pinagpipilitan ko pa rin sarili ko sa kanya. Siguro nga tama siya. Siguro nga talaga hindi kami bagay. Nasad naman ako doon. So ano yun? Maghahanap ka na ng kapalit ni Clarissa? Hindi naman ganun kadali yun, eh. Tsaka, bago siguro ako maghanap ng babae, hanapin ko muna yung kapatid ko si Ninay.
Oh, problema ka ba? Kaya nga pa walang imik dyan ah. Tigan mo lang ako. Wala lang. Gusto ko lang kasing titigan yung mukha mo para makabisa ko. Eh, bakit pa? Pwede mo naman ako pagmastan palagi. Hindi naman ako mawawala. Hindi ka naman mawawala, di ba? Mahal kita, Charles. Lagi mo yung tatandaan na kahit ano man mangyari, kahit nasa man ako, ikaw lang ang mamahalin. Alam mo, tuwing gabi, kapag nagdadasal ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil binigay ka niya sa akin. Kung may dumarating mang problema, o kaya kapag nalulungkot ako, iniisip ko na lang, napakaswerte ko. Dahil nandiyan ka para sa akin. At hindi mawawala. Alam mo, pag natapos na ako sa pag-aaral, yayayain kita magpakasal. Tapos, itira tayo sa sariling bahay natin. Siyempre, kasama si Aling Niding. Alam ko namang gusto mo yun, ha? Tapos, maghahalin tayo sa Amerika. Ilan bang anak ang gusto mo? Ako, gusto ko sana 5 anak. 5 babae. Tapos lahat sila. Siyempre, kasing ganda mo. Pero, kung isa lang, okay na sa akin yun. Ang mahalaga, magkasama tayong dalawa. Sobrang traffic. Baka may banggaan or something. 30 minutes na ako dito, no? Iinis na nga ako eh. Si Jepoy? Oo, sobrang cute yan, no? As in talaga, nako, believe me, sobrang cute yun. O basta hintayin mo ko, kukwento pa ako. Sobrang traffic lang eh. Wait lang nga, may namamalimos eh. Oh my God! Yung bata, Manong! Manong, tulungan niyo ako! Yung bata! Manong, bilis! Dalhin natin siya sa ospital, Manong! Bilis, Manong! Yung bata! Manong, bilis! Sandali lang, Honay. Paalam, Charles. Mahal.